welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ree, isang OFW dito sa Singapore. So ngayon, naisipan ko na namang gumawa ng video and sharing some ideas or tips sa mga experience ko dito sa Singapore. Ngayon, ang naisipan kong gawin, ang naisipan ay bago pala ko sabihin sa inyo yung naisipan kong i-share. Yes, ngayon nasa tayo, kusina ng bahay ng amo ko. Wala kasi sila. Ngayon mga na 4 oras na ba? 4:19. Wala sila. Actually, kanina lang umalis yung amo ko, umaga na sa office. Umulan pa nga ng kulog-kulog. Kanina mga 9 ba yun? Usually mga 9 umalis si madam. Tapos, minsan, pinaka-late is 12, like not ganun. Or 1. Pag hindi siya busy. Pero minsan, pero kadalasan talaga mga 9. Tapos, pinaka-maaga, minsan grabe, 7. Ganun. Lagi siyang wala dito, busy. Hindi kasi siya, hindi siya work from home. Ganun. Kaya, wala ako nung mag-isa buong maghapon pag wala ang lola. Pero pag nandito yung lola, wala kami yung lola yung sa CCTV ko. Pero ngayon kasi nasa China. Paminsan-minsan na lang siya pumupunta dito. Noong bago lang ako mga unang buwan ko. Yun lagi yun pumupunta dito. Nung nagtaon na ako, hindi na. Ngayon kasi mag 3 years na ako. Ganun. Tapos yung bata nasa school. Na kasi siya high school. Tapos busy din. Kaya wala pa. Di ko alam. Feeling ko parating na yun. Tapos ngayon ko naisipan gumawa ng video kung kailan parating na. Kasi, ngayon lang din natapos yung trabaho ko. Nakakainis ngayon na pinapahanap yung amo ko na di ko mahanap. Ay, pala na yun. Ay, nagrakan. Kasi diba, mag-prepare na din ng panghapunan. Di ko alam kung dito yung kakain yung sila. Minsan nag-message yun pag dito kakain. Pero yung bata, kasi may tuition yun. So, di ko alam nila. Sinat ko pa. Pero pag hindi sila kakain, hindi walang maglaba na lang. Din yung, parang every night ako naglalaba. Sa gabi lang ako may time din kasi maglaba. Minsan, maglalaba ako ng tanghali. Para pag andyan sila, tapos parang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo pagka Kasi lalo pag, siyempre, pag nandyan sila, hindi ka makapaglinis ng kwarto nila, ganun. Alam nga naman, linisan mo, tapos, kakalat ulit, mga ganun. Kaya hindi ko naglilinis pag nandyan sila. Naghahanap ako ng ibang pwede kong gawin. Bawal naman, diba? Parang nakakahiya din nandyan sila pag tapos wala kang ginagawa. Isipin mo So, ayun nga kung na pinagsasabi ko. Ang talaga, ang gusto kong i-share sa inyo is, alam nyo ba, maganda din, yung mga benefits, ang gusto ko i-share yung mga benefits pag nag-aaral kayo dito sa Singapore while working as domestic helper. Alam nyo, swerte din yung iba. Hindi kasi siya free. Pero, naman, affordable naman. Swerte yung iba kasi yung ibang amo, sila yung mismong nagbabayad ng pag-aaral. May yung mga kaklase ko, parang nag-sponsor yung amo sa kanila. Ganun. Sa nung unang pinasukan ko dito, nung nag-renew ako, tapos nagpaalam ako na mag-aral, ang una kong ini-enroll is caregiver. Siya? Healthcare assistant. Maraming course din yun, healthcare. Basta maraming course na pwede kung anong gusto mo, mag-inquire ka lang. Sa mga interesado din mag-aral, or like, napanood nyo to, tapos interesado kayo mag-aral, pwede din kayo mag-comment kung saan ako nag-aral, ganun.
may mga magandang benefits din siya. Pag sabihin na natin na yung iba naman, nagagamit naman talaga nila. Pero sa case ko, yung caregiver, I mean, healthcare assistant. Plano ko sana, pagkatapos ng healthcare assistant is mag-caregiver, ganun. Pero kasi, while nag-aral ako ng healthcare assistant, na-realize ko na parang hindi ko pala kaya mag-alaga ng matanda. Kasi iniisip ko, alam mo yung, syempre diba matanda na sila, may mga bedridden, kailangan buhat-buhatin. Tapos naisip ko din yung wala akong mahabang pasensya, diba? Alam mo na yung mga matatanda. Kailangan ng mahabang pasensya yun. Tapos inisip ko yung maglipat-lipat, yung buhat-buhatin sila. Kasi may mga nakakausap ako na yung alaga nila is matanda, ganon. Yung hirap ng pagbuhat. Kaya, yun, di ko tinuloy yung caregiver. Eh, syempre, mahal din, diba? Makalati na sahod ko yun. Yung nabayad ko sa healthcare assistant, 375. Yun, diba? Mahal. Nasa 16K na yun sa Philippine money. 16K pesos. Tapos, sinayang ko lang ng ganun. Pero, thankful naman ako na naka-experience ako ng ganun. At least, may mga, may mga nalaman, mga knowledge. Pero, para ngayon, medyo nakalimutan ko na yung paano mag-CPR, mga ganun. Tapos, basta may mga tinuturo yun. Pero, ito, sa school na yon, alam mo yung nakuha kong benefits is, hindi lang yung sa knowledge, pero, yung about din sa, meron silang mga free, may parang mga program like free consultation, yung like, last time, meron sila doon pumunta sa school, like mga basic, chinecheck nila yung BP mo, ano ba yung iba, yung mata, tapos, meron din yung mental health, yung parang, kinakausap kanila kung kamusta ka sa sa amo mo, sa buhay, parang buhay-buhay, parang gano'n. Sumiyak pa ako. Ewan, parang, syempre, parang minsan, pero no judgment naman yun, kaya okay lang. Pero thankful ako noon na na-share ko, diba? At least nailabas. Tapos, meron din, yung school na, yung caregiver na school na pinasukan ko is, meron din silang, hindi siya free, yung papalinis ng ngipin, 20 papalinis ng ngipin, pabunot, mga ganon. Tapos, basta sa lahat dito sa may ngipin, pasta, ganon. Alam mo, diba, isipin mo sa Singapore kasi mahal, diba, lahat. Mga 100 plus na yun, dapat ganun. Pero yung nabayad ko lang nung nagpalinis ako, $20 lang. At least, diba, parang lang siya, $20 is around 1,000 yata. Tapos, sipid mo, parang Philippines rate lang siya. Yun, isa din sa mga benefits. Yun yung benefits din pagka maisipan mo mag-aral. Tapos, dun sa school ba, parang yung mga partners nila, parang ganun. Yun. Tapos, may mga din yun, mga activities, mga ganun. Pero di ko lang tawag nito. Di ako sumali sa iba. Yun. Kaya yun. Ano pa ba? Ito ngayon, mas the best tong yung pangalawang school na napasukan ko. Mas marami silang freebies. Mas marami silang benefits na free, gano'n. Yun yung ko. Tapos, mas mura yung nabayad ko doon. Ito, may mga naging kaklase ako na na yung amo nila mismong nagbabayad. Yung pangalawang school na parang ang bilis kong magsalita. Kasi, parang akong hinihingal. Ang pangalawang school na napasukan ko is siya all about business. Ayun, parang money management, turuan ka paano maghawak ng pera, mga gano'n. Sa first module, tapos second module, meron din. Basta about entrepreneur siya. Tapos confidence. Parang ibuboost na lang yung confidence mo. Lalo kasi diba English. Kasi diba marami sa atin parang hirap hirap i-express yung sarili sa English. Yun, tinuturo din nila yun. Mga ganun. Tapos, yun, mura lang yun, mga nasa 150. Tapos, nung nag-enroll ako, 130 lang nabayad ko kasi naka-promo sila.
Basta maganda yung school na yun. Kung gusto nyo yung ganun, pwede din kayo mag-comment. Basta kung gusto nyo mag-aral, tapos yung mga benefits din nila. Ngayon lang may free HPV vaccine. Alam nyo yung HPV, yung awareness yun. Ano ba yun? Ovarian cancer awareness. Alam mo, mahal yun sa Pinas. Tapos dito, free lang. Tapos, dahil yon sa school na pinasukan, parang partner ata nila yun, parang masiguro, parang mga ganun. Tapos, 3 dose, parang ganun. Paano ba? Sa Pilipinas, parang 7,000 plus yun, 10,000, mga ganun. Tapos, sa school na napasukan ko, free. Free yun. Tapos, ito pa, meron din silang free sa free bunot ng ngipin. 'Di ba sa dating school ko, yung una kong pinasukan is may bayad na 20. Ito ngayon yung pangalawa, free, imagine. Tapos meron din silang free sa eye test. Free ang ngayon pa lang siya mangyayari sa May 10. Nagka-sign up na nga ako eh. Tapos free yung yung check-up sa mata. Pero may kung depende sa eyeglasses sa'yo kung magkano yung may bayad sa eyeglasses. Pero depende sa grado. Pero yun yung nabasa ko. Mga ganun. Pero may free din yung pagka depende sa doktor, sa tawag nito, sa doktor, sasabihin ng doktor. Pero doon ako na-miss na free yung yung bunot. Tapos, imagine, wisdom tooth pa yun. Alam niyo ba, parang mahal din dito yung bunot ng wisdom tooth. Tapos, ano pa ba yung mga free? Basahin ko nga. Basta ko lang dito ilagay. Basta meron yung chinat, yung manager ng school na pinasukan ko yung mga free. Tapos, meron pa pala yung yung tawag nito. Nag 12 minutes na pala, ang haba na. Meron yung free na anong mga tawag. Basta maraming free yun. Kaya kung gusto mo mag-aaral, message me on, comment ka lang, tapos, message me on Facebook. Ganun. Yun lang. Para marami pa akong gustong i-share kung ano yung mga free. Once, alam mo ba, mamabalik din sa'yo yung yung may pag once na yung mapili ka sa interview, meron silang interview na gano'n, or like may mga activities na mag-join ka, babayaran nila. Di ba? Yung friend ko, kaklase ko na friend ko din na nagkaroon siya ng $40 kasi napili siya for interview sa experience niya dito sa Singapore. $40, malaki na yun, mga nasa 2,000 plus na yun sa peso. Di ba parang nabawi yung bayad niya sa school? Di ko alam kung ako mapili ba. Wala pa. Minisage na ako, pero sa May 24 pa yung interview. So, yun lang sa mga nagbabalak. Marami pa akong gustong sabihin, pero 13 minutes na pala. So ayun, sa mga nagbabalak o gusto mag-aral, pwede po kayo mag-comment sa comment section kung anong school yun. Pwede ko ibigay yung number or Facebook page ng school. So ayun lang. Please comment. Di pala. Please like and share and subscribe for more videos. Thank you for watching.